Nako, heto na po mga kaubayan, gulat sila lahat kay Marcoleta. Nako, breaking news, kapapasok lang, minority na bulabog kay Marcoleta. Nako, shock sila. Yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita dito po sa social media. At eto nga si Arn Arn, ayan ang pambansang puppet ng Pilipinas. Ayan sabi po dito ni Arnold Club yung mga kaubayan ang pag-walk out daw ng minority senators napilayan ng pakpak ang mayoryan at si Senator Alan Peter Cayetano ay isa ng lame duck Senate President. Awat! Ang kanyang bagong hawak na puder at impluensya ay unti-unti nang nalulusaw, mukhang dininig ang dasal ni Senator Lito Lapid ibalik ang dangal ng Senado. Ayan, mukhang may bagong maletang umabot dito kay Arnold Club yung mga kaubayan. Biruin nyo yung minority po yung nag-walk out ang napilayan ng pakpak si Senator Alan Cayetano. Bakit? Bakit naman si majority ang majority ang napilayan? Sila naman po itong nag-walk out, 'di ba? Kahihiyan po nila ang kanilang itinaya at hindi kahihiyan ng majority, 'di ba? Ang mga Pilipino ay lubos na nagtitiwala sa majority po mga kaubayan. Pero di ko alam kung anong hugot ni Arnold Clavio papit na papit ang dating mga kaubayan. Nagsalita na naman po mga kaubayan si Arn Arn ayan napilayan daw ang kampo ni Cayetano nang nag-walk out yung minority senators. What in the world? 'Di ba? Anong pakialam ng majority sa minority na yan? 'Di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol po dito sa sinasabi ni Arnold Clavio. Sabi po ni Carlo, nagsalita ang may dangal kuno. Sara, tawagin yun si Sara mga kaubayan. Si Sara Balabagan. Ayan yung buhok mo nalipad na. Sabi po ni Diyos mio. Sabi naman po ni Don Don, media o maleta. Ayan, mamili ka. Mamili ka na Arnold Clavio. Media o maleta. Diba? Saan ka ba dito sa dalawa? I think you are more on maleta kaysa po sa media, 'di ba? Dito po sa sa post na ito, okay? Kaysa naman sa iyo puppet. Ayan mga kaubayan sabi pa po dito, buhay pa pala to. Kala ko patay na, buhay pa 'yan. Ang masamang damo, mahirap mamatay yan mga kaubayan. Takot na takot si Arnold Codepile, basta Sara ang pangalan. Aray ko po Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan dito sa... Hindi ko alam kung yung yung logic kung paano naging napilayan si Cayetano sa walk out ng minority senators. Kayo nga mga kababayan, kung alam nyo po, kung baka naiintindihan nyo, kasi ako hindi ko maintindihan kung paano nangyari napilayan si Cayetano nung nag-walk out, napilayan ng pakpak si Cayetano nung nag-walk out yung mga minority senators, di ba? Ibang klase mag-isip si Arn Arn. Ayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video mga kaubayan, eto, 4 na taon na mga kaubayan, pero hanggang ngayon, motivation pa rin. Aray ko po. Eto po ang balita mula sa balita ngayon. Pagsadsad ng ratings, magsisilbing motivation upang mas lalong sumipag umano sa trabaho si Marcos Jr. Pusang gala naman talaga ito si Antek. Sad-sad na nga masipag pa rin. Subukan yung maging tamad. Baka mamaya doon patuloy sumabog yung ratings ninyo, di ba? Kasi sobra-sobra na kayo sa sipag di ba? Sobra-sobra na kayo sa sipag. Pero pabagsak naman po ng pabagsak ang ratings ninyo. Subukan nyo naman pong maging tamad. Change strategy. Wala namang masama kung mag-change kayo ng strategy, no? Ano nyo muna,
zipper nyo muna yung mga bunganga ninyo. Baka sakaling, okay, tumaas yung ratings ninyo. Yun po yung nakikita ko. Kasi pag-interview, pag laging bumabagsak, no? Pag nasisita ang Pangulo, laging sasabihin ni Castro, masipag ang Pangulo, nagtatrabaho ang Pangulo, hindi na natutulog ang Pangulo sa kakatrabaho. Walang hiya. Maging tamad naman kayo, matulog naman kayo, baka sakaling tumaas pa ang ratings ninyo. Ito po mga kababayan, ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po dito ni Baderong, sabi ni Mon Tulfo, tamad daw si BBM. Paano nangyaring naging masipag to? Oo, sa 10 sinabi ni Claire, 11 ang mali. Aray ko po, negatibo pa. Tulad ng -1, no? Ang katotohanan sa mga sinasabi ni Claire Castro tulad ng kanyang amo. Aray ko po. Pero mas malala talaga yung amo niya. Dati -13, ngayon -15 na po mga kababayan. Aray ko. O kung baga sa evaluation pa sa isang kumpanya, 'di ba? Tayong mga nagtatrabaho sa kumpanya ay I think quarterly ini-evaluate po tayo kung tayo po ay nagtatrabaho ng tama. Kapag hindi ka naman nagtatrabaho ng tama, ikaw ay tinatanggal, 'di ba? Kapag negatibo po ang resulta ng inyong evaluation. Pero bakit ngayon? No? Ito pong survey mga kababayan deserve as evaluation ng presidente. -15 na po ang evaluation ng presidente mga kababayan. Bakit kapit tuko pa rin? Diba? Bakit hanggang ngayon nandyan pa rin? O sinasabi nila, diba? Sinasabi nila mga kababayan, doon po sa pag-walk out ng mga senador na hindi pwede na via Zoom lang si Senator Bato attend kasi yung ating mga kababayan na mga Pilipino, di ba? Pumapasok sa trabaho. Pumapasok sa trabaho, nag-a-attendance para lang makuha yung kanilang sweldo. Di ba? Ganon din yung gawin natin dito kay President Bongbong Marcos Jr. Yung mga empleyado ini-evaluate kapag negatibo na po ang evaluation sa kanila at hindi na sila gusto ng kanilang amo, tinatanggal po sila. Bakit ang presidente po natin? -15 na po, nandyan pa rin. Di ba? Ganun lang kasimple ang logic dyan mga kababayan. Nako, huwag niyo pong lukuhin ng taong bayan. Bistado po kayo. Di ba? Sabi po dito ni si Lion na may tama ito sa ulo, positive. Sino? Si Declare ba? Ay parehas yata sila may tama. Sabi po yan ni si Senator Amy Marcos ang nagsabi na adiktos ang kanyang kapatid mga kababayan. Alright, eto bago po natin i-play yung video, gusto ko rin pong i-share ito mga kababayan. Kasi eto, sabi po dito ni Representative Abante, nagtataka kung bakit kailangan pang kasuhan. Si Romualdez, tahimik naman siya. Ay, putsang gala mga kababayan. Hindi porket tahimik ang isang tao ay hindi na pwedeng kasuhan. Diba? Kung ito ay nagkasala at lumabag sa ating konstitusyon, lalo na kung ikaw ay isang mambabatas, di ba? Bakit si Vice President Sara Duterte hindi naman kayo tahimik naman si Vice President Sara Duterte pero ini-impeach nyo. Di ba? Nasaan ang lohika dito mga kababayan? Where is the logic? The reasoning, Abante? Pwede pala dito i-apply itong sinasabi ni Abante. Pwede niyang i-apply kay Romualdez pero hindi pwede i-apply dito kay Vice President Sara Duterte. Kapag tahimik pala ang buwaya, sa bagay, hindi kasi buwaya si Vice President Sara Duterte. No? Kapag tahimik pala ang buwaya, kasi busog na busog yan, sa dami ng kinain na pera, no? Hindi na yan magsasalita, mananahimik lang yan dyan, stay put lang yan. No? Pagdating kay BP Sara, kasi hindi naman buwaya, maingay kayo, mga hinayo pa kayo. Diba? Ang galing. Ang galing ng nito. Okay, Pastor Abante, ipaliwanag mo yan. No? Ipaliwanag mo kung bakit hindi na pwedeng kasuhan ang tahimik na. For example, mga kababayan, for example lang mayroon pala akong kaso. Nakagawa ko ng krimen. Nakagawa ko ng krimen. Because nanahimik lang ako, pwede na akong hindi kasuhan. Ganun ba yon? Ganun po bang pagkakaintindi ninyo sa batas, Abante? Ito ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na lack of background sa law, no? Kulang
sa background sa batas mga kababayan. Ito si Abante, ang very accurate, very perfect example natin diyan mga kababayan. Kasi wala sa wala sa hulog yung niya. Wala sa hulog yung sinasabi ni Abante. Mambabatas pa naman po ito. Kaso nga lang sa bagay, kapag ikaw ay kumbaga half cook lang, hindi ka luto Niluto ka lang ng Comelec, di ba? Para ikaw ang maupo diyan. Talagang ganyan siguro ang iyong pag-iisip, Pero kung talagang ikaw ay nanalo, maninindigan ka sa taong bayan. Alright? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below at eto na nga. Pasadahan na po natin yung video. Pasok pa. It's not like a saying. I would say we have the hearing on doing work in that control. Ayan, nag-walk out na sila ha. Hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap. Because we assume good faith from everyone. That rule hindi nila. Na si JP, naghintay pa sila. Walk out na. Huwag nang hintayin yung iba. Hintiberos, nag-walk out na si Hintiberos. Ayan na sila. Sabay-sabay silang mag-walk out para may drama. Huwag na maghintay-hintay. Walk out. Mga bastos nga Actually, bastusan po yung ginagawa nila dyan, ha? Natira. We are not even discussing the rule yet. And then, yan na yung allegation nila. And no one from the minority. Excuse na lang ha kung lagi akong nakahawak sa inyo kasi sinisipon. Pinagpipilitan nila, naisip-isip siguro nila dahil lumabas sa media, dahil lalabas na. Ano ka ngayon? Iyak ka ngayon, Erwin Tulfo, kasi hindi mo mabend ang law. Hindi mabend ang law, iyak ka ngayon. Para makaboto yun ang na makukulong. Guys, give way. Guys, give way. Guys, give way. Nakakulong man sila. Give way, please. Common sense, hindi naman tayo tangad. Gaano ka sigurado, Gaano ka kasigurado na makukulong talaga sila? Di ba? Erwin Tulfo. Journalist daw siya. Hindi naman tayo journalist tayo sabi niya diyan Ito play natin journalist tayo hindi tayo tanga. Ikaw ang pinakatangang journalist mga kababayan. Kasi hindi pa man nangyayari yung sinasabi mo, ay sinabi mo na. Hindi pa man nangyayari yung dapat na mangyari, ay sinasabi mo na, paano kung hindi mangyari? Di ba? Ang journalist ba, mga kababayan, ay nagbabase po sa sa panghuhula? Di ba? Hindi, nagbabase po yan. Actually, ang mga journalist, ang mga totoong journalist, mga kababayan, neutral yan Kung kukunin mo yung panig ng isang politiko, kukunin mo rin yung panig ng kalaban niya. So, pag mo yan pag parang ikaw yung middleman, para mag-usap sila, ikaw yung middleman para mag-usap yung dalawang kampo, para maliwanagan yung publiko. Mga kababayan. Yun Pero anong nangyayari dito? Sa bagay, senador na siya, malaki na ang ulo ng mga Tulfo. Ay, grabe nga. Nakakamiss nga lang, mga kababayan, nung hindi pa po sila mga senador. Grabe ang tulong nila sa mga away-asawa, sa mga OFW, di ba? Nakakatulong po sila ganon. At nakikita po yun ng taong bayan. Pero ngayon, sa mga nangyayari po ngayon, ano pong naiisip nyo? Ano ang impression ninyo sa Tulfo? Sa ngayon yung mga nangyayari ngayon mga kababayan. Give way, guys. Give way, please. Kung maka-common sense, ikaw nga, bendalo ka. Sila, sumusunod lang sa batas. Di ba? Respetuhin nyo ang majority. Yes. Kung ano mga rules ba? Give way. Tayo. Ay, lukuhin. Yes. Wala pa sa meeting mo. Wala pa naman. Si Zubiri rin, iyak rin You will not be part of this. It's a travesty of our rules, of Senate rules. Hindi kami papayag mo. Alam niyo po mga kababayan kung bakit ganito si Zubiri. May napanood akong video di ba? Konti na lang mga kababayan magsusuntukan na ni nung nakaraan hindi pa po Senate President si Cayetano. Malapit na magsuntukan ni Alan Cayetano si Zubiri. Kung hindi niyo pa po napapanood yun mga kababayan, i-research niyo lang po sa mga social media platforms. Lalabas po yan mga kababayan, Yang
halos magsuntukan na si Zubiri at si SP Cayetano nung mga panahong yan, no? So siguro ngayon gumaganti itong si Zubiri, no? Hindi pwede itong maging Senate President. Babalahurayin ako nito kasi dati muntikan na kami magsuntukan eh. Di ba? Parang ganun po yung naiisip ko dito kung bakit mainit ang ulo ni Zubiri, no? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.